Magandang araw, grade 10 obedient. Narito ang inyong guro sa ESP, Ginang Vallejos. Ginawa ko itong video na ito upang magsilbing gabay ninyo sa inyong pagsagot sa asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao or ESP, Week 1. Saan nyo ba nakuha ang module ninyo sa ESP for Week 1? For those na pumili ng printed module, kinuha ito ng inyong mga magulang or guardian sa paaralan. For those who chose digitized modules, this was sent to you via chat. So, simulan na natin. Paunang salita. Ang sariling linangin kit. This is the different name or ibang pangalan ng module. Sariling linangin kit, SLK. Ang SLK na ito ay inahanda para sa mag-aaral, para sa inyo, upang maipamalas ang pag-unawa sa mga batayang konsepto sa edukasyon sa pagpapakatao bilang pagtugon sa pagtaglay ng mga kasanayan sa ika-21 siglo. Ang mga gawain ay makapagpapatibay kung taglay ng mga mag-aaral ang mga kakayahang pangkaalaman, pangdamdamin at pangkaasalan na magbibigay sa kanila ng kakayahang magpasya at kumilos ng mapanagutan at may pagpapahalaga sa moralidad at dignidad ng tao. Ano ba ang layunin ng SLK sa ESP? Una, natutukoy at nasusuri ang mataas na gamit ng tunguhin ng isip or intellect at kilos loob or will, free will, na angkop sa isang sitwasyon. Ano ba ang kasanayang pampagkatuto na gusto nitong matutunan ninyo? Gusto nitong matutunan ninyo o natutukoy ninyo ang mataas na gamit ng tunguhin ng isip at kilos loob. Again, isip means intellect. Kilos loob means will, free will. Nakikilala ang kanyang mga kahinaan or weaknesses sa pagpapasya or decision making at nakakagawa ng mga konkretong hakbang or concrete steps upang malagpasan ang mga ito. So after reading through this module, malalaman ninyo ang gamit ng inyong tunguhin ng isip or intellect at kilos loob or the freedom or free will of man. Makikilala rin ang inyong mga weaknesses or kahinaan in decision making upang makagawa kayo ng mga concrete steps na upang malagpasan ang inyong mga kahinaan. So ano ba ang mga bahagi ng SLK? Mayroong 3 bahagi. Una, ano ang nangyari? This is the part kung saan ang sasagutan ninyo ay iba't ibang gawain na hindi pa ninyo lubusang nalalaman kasi hindi pa na-discuss in the module. Pre-assessment. Ang pangalawang bahagi, ano ang dapat malaman? Ito ay bahagi kung saan ipinaliliwanag ang kasanayang pampagkatuto na napapaloob sa SLK. So this is now the discussion part. At ang pangatlo, may title na ano ang natutunan. Ito ay bahagi kung saan yung malalaman kung nahasa na ba kayo sa kaalaman sa kasanayang pampagkatuto na naghihinuna ng mga sitwasyon kung saan inilalapat ang mga natalakay ng mga konsepto upang malinaw ang inyong mga kakayahan sa paggawa ng pagpapasyang ethical or moral na may preferensya sa kabutihan. So these 3 parts, ano ang nangyari, is like the pre-assessment part. Ano ang dapat malaman, it's like the discussion part. At ang third part, ano ang natutunan, it's like the assessment part. Kung natutunan nyo ba kung ano mga nasa discussion part. So ito ang unang parte ng SLK. Ano ang nangyari? Mayroong 4 na gawain na dapat ninyong sagutan. Ang unang gawain ay 10 mga questions. May panoto ito na basahin at unawaing mabuti ang bawat item. Piliin ang titik ng pinakaangkop na sagot at isulat ito sa inyong answer sheet. Yellow pad for printed modules and picture kung nasa kwaderno for those who chose digitized modules. Meron itong 10 questions. This is for gawain A. May kasunod ito, ang gawain B. So, you have to analyze the picture
Tingnan mabuti ang dalawang larawan sa ibaba. Puna ng tamang sagot ang mga sumusunod na katanungan. Mayroong 5 katanungan na nasa loob ng isang table. You just have to complete the table. Isulat ang inyong sagot sa answer sheet. So, nasa picture, makikita mayroong prutas na saging. Ang nasa kaliwa ay tao at yung nasa kanan ay unggoy. Tapos may 5 pang katanungan. Ano ang tugon ng bawat isa sa nakita? So, ano ang tugon ng tao sa saging? Ano naman ang tugon ng hayop? Represented by the unggoy sa saging. At meron pang kasunod nito na mga katanungan. Sunod, gawain C. Pag-aralan ang mga sumusunod na sitwasyon at ipagpalagay mo na ikaw ang tauhan sa bawat sitwasyon. Mayroong 3 sitwasyon, tapos mayroon kayong sasagutan na mga kasagutan afterwards. Ito, example, sitwasyon A, papunta kayo sa kantin ng mga kaklase upang bumili ng makakain. Habang naglalakad kayo, ay masaya kayong nagkwekwentuhan. Napunta ang usapan ninyo sa inyong kaklase na naghuhuli ng nagbebenta ng ipinagbabawal na gamot sa paaralan. Ayon sa inyong kasama, nakakulong sa kasalukuyan ang inyong kaklase. Matalik mong kaibigan ang napag-usapan. Meron ding sitwasyon B at meron ding sitwasyon C. So, kayo nang bahalang magbasa kung ano ang mga nasa sitwasyon na yan. Tapos, sagutan ninyo ang mga katanungan na sumusunod. Batay sa 3 sitwasyon, ano ang gagawin mo sa mga pagkakataong ito? Meron pang sumusunod dyan na katanungan. Sunod, ang panghuling gawain sa ano ang inyong nalalaman or part 1 of the module. Batay sa mga naging sagot mo sa gawain B at C, ano ang gamit ng isip or intellect at kilos loob or will, free will? Punan ang chart sa ibaba. So, mayroong 5 dapat na isulat mo sa gamit ng isip at mayroong 5 dapat na isagot mo sa gamit ng kilos loob. Ang sunod na bahagi ay ang discussion part. Ano ang dapat malaman? So, dito, ibinabahagi ng module kung ano ang dapat niyong matutunan mula sa module. Dito, binigay sa inyo ang difference ng gamit ng isip or intellect at kilos loob or will. Ayon sa module, ang tao ay nilikha ng Diyos na kawangis niya. Ibig sabihin, kawangis tayo ng Diyos dahil may katangian tayong taglay na katangian din ng ating manlilikha. Binigyan tayo ng Diyos ng kakayahang mag-isip, pumili at gumusto. Isa sa mahalagang konsepto na kailangan nating matutunan mula sa araling ito ang malaman ang pagkakaiba ng tao sa hayop. What makes man so special? Ano bang kaibahan natin mula sa mga hayop? Ang hayop ay nilikha na tapos na, definite ang kanyang patutunguhan. Pagkapanganak pa lang sa kanya ay tukoy na kung ano ang kanyang paglaki. For example, ang aso. Pagkapanganak pa lang sa aso, alam mo na pag lumaki ang asong yan, pwede siyang mangagat. It bites. Of course, it barks. Sometimes, it is friendly if you are friendly to the dog. The dog is only driven by his hunger. Pag siya ay gutom, nagsasabi siya ng gutom, hindi siya nagsasalita, but it barks. At naghahanap siya ng pagkain. Subalit ang tao ay pinanganak na hindi pa tapos at hindi pa tiyak kung ano ang magiging kinabukasan niya. Hindi pa niya alam ang magiging bukas niya. Hindi pa niya alam kung makakamit ba niya ang kaganapan ng kanyang pagkatao. Sa madaling salita, tayo mismo ang magbubuo ng ating mga sarili through self-discovery. Diba hindi pa natin alam kung ano ang magiging trabaho natin or magiging buhay natin the moment that we are born into this world. So, life is a journey for people, for humans. And we search for our meaning of our life through our interaction with people and with our environment. Diba nga, merong mga tao na pagkapanganak sa kanila, for example, maliit pa sila, lalaking-lalaki sila. Tapos, pag lumaki na, nadidiscover na nila sa kanilang sarili na iba pala ang kanilang damdamin. May damdamin pala silang babae. So, yung iba, they discover that
they are a girl trapped in a boy's body. So, nagiging membro sila ng LGBT community natin. Meron ding mga babae na babae sa simula, pero nadidiscover nila o nadidiscover nila na hindi pala sila babae, may damdamin pala silang lalaki. So, they also discover themselves and they have a choice to live that way. Kung magpapakababae lang ba sila hanggang sa huli or susundin nila ang bugso ng kanilang mga damdamin at magpapakatibo sila. Diba? We have that choice, free will or freedom. Ayon kay Santo Tomas de Aquino, ang tao ay binubuo ng dalawang nature or dalawang kalikasan. Una, spiritual at material. Spiritual, it has something to do with our spiritual needs. Material na kalikasan, it has something to do with our material nature. Kabit ng mga kalikasang ito ang dalawang kakayahan ng tao. Una, the faculty of knowing or ang pangkaalamang fakultad. Ito ay nagbibigay sa tao ng kakayahang makaunawa, maghusga at mga tuwiran sa tulong ng ating panloob at panlabas na pandama. Ang pangalawang nature is the kakayahan ng tao na base sa kanyang pagkagustong fakultad or the appetitive faculty. Ito ay kakayahan ng tao na magkagusto base sa ating emosyon, makatarungang pagkagusto. Itong sunod na bahagi ay it's a table differentiating our pangkaalamang fakultad or the faculty of knowing na base sa ating panlabas na damdamin at panloob na damdamin or external senses, panlabas, external, and internal, panloob na pandama. Panlabas ng mga damdamin, sight, paningin, smell, pangamoy, taste, panlasa, hearing, pandinig, touch, damdam. Panloob na pandama, our internal senses, driven by our kamalayan, our memory, our imagination, and our instinct. Iniuugnay ng panlabas na pandama ang panloob na pandama sa reality of our environment. So, i-combine silang duha, panloob na pandama or internal na ito nga mga emotions, panlabas na pandama, our senses, external senses, and then binubuo ito kasabay ng reality of our environment, ang pinagmumula ng mga impormasyon, ang realidad. Ang panlabas na pandama ay pumupukaw sa ating kaalaman, wisdom, pagkagusto or appetite, pagkagusto. Pwede sa tao, pwede sa learning, any of our yearns or desires. Ito ay pinagmumula ng pakiramdam at emosyon at ang pagkilos o paggalaw. Ang pagkakaiba ng tao at hayop, ito na. Ang hayop ay tumutugon at kumikilos lamang para sa kanilang pangangailangan at protektahan ang kanilang sarili, subalit wala silang pagkakaintindi sa kanilang pagkilos or paggalaw. Natural lagi nila, instinct na sa kanila na maghanap ng pagkain pagkat sila'y nagugutom or nangagagat sila pagka na-threatened sila, hindi nila kilala yung tao, tapos it's a threat to them. So, hayop, ganun lang sila kung umasta. Pero ang tao ay kumikilos at gumagalaw ng may pag-unawa or pagkaunawa sa kanyang ginagawang kilos. Because we have what we call as higher intellect. Ang last na part, ito na ang part na post-assessment or ano ang natutunan. Mayroong dalawang bahagi. Ang unang bahagi, subukan natin. Mayroong 10 mga pangungusap na sasagutan ninyo. Kung para sa inyo ay tama, naghahayag ito ng tamang pahayag, isulat nyo lang ang tama. Kung ang pangungusap ay sumasalungat at mali ang kanyang ipinapabibigay na pahayag, mali ang kanyang description, mali ang kanyang statement, sasagutan nyo ito ng mali. There are 10 sentences there. Ang sunod naman na bahagi, karagdagang pagsasanay. There are 10 items there wherein you need to answer. It's a multiple choice answer. After you are done answering, you are now done with
Module 1 or SLK1 sa ESP. Kung nasagutan nyo yan lahat, tapos na kayo sa SLK1 sa ESP. Congratulations! Thank you!